Hindi ko pa lang siya ma-announce dahil wala pa akong ticket. No? So, nothing definitive until meron ng plane ticket. So, pero meron ng draft schedule para sa pagbisita. China, and we'll probably be doing that in the not too distant future, a little bit out, but not too distant. And I've been invited by a lot of people, and we'll make those decisions pretty soon. He gets along with China because we're getting along with China very well. We have a very good relationship. In fact, the magnets, which is a little complex piece of material. As you say, we are chairing ASEAN into 2026. There is no need, in a sense, to balance, as you characterize as, to balance our relationship within the United States. Yes, magandang morning sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Grabe, no? Nagsumbong. Grabe! Ito na ho ay isang, ewan ko ba kung matatawag na pahiya o sampal o talagang, oo. Alam nyo kasi, parang matatawa ka. So nagkaroon nga sila ng pag-uusap dyan sa Amerika, pero iba yung statement na binitawan, parang, ano ba ito? Hindi natin mabigyan ng magandang epekto kung papabor ba sa atin ang pagkikita nila. Mantakin nyo, yung business na pinag-uusapan nila, hindi naman business, parang agreement o yung tariff na 20% tax, naka-less pero 1%. Pero ang masama dito, meron kasing pahayag itong nakaupo na hindi na magugustuhan ng taong bayan ang sagot ng isang presidente ng Amerika. Kayo na ho ang bahalang humusga. Maya-maya, ipapakita natin sa video. Ang title pa nga dito, Trump upset Philippines. President reveals Xi China invitation downplays South China war. Naku. May mga comment din na talagang basically Trump said you're on your own. Parang ang lumalabas dito, hihingi ka ng kakampi, hihingi ka ng... Dapat mali. Hindi natin bibigyan ng kulay, pero ito siguro, ito na yung sinasabi sa hula na isang Asian country ang pagmumulaan ng hindi magandang... Wag naman sana, pero magagalit ang... Pag narinig ng China o leader ng China ang mga pag-uusap dito at nagsusumbong ito, sigurado magagalit. Gusto nyo ba bigyan natin ng video? Kayo hong bahala. Mamaya-maya siguro mga kalagitnaan o dulo ng video natin, kayo na hong bahalang humusga. Pero ito yung pag-uusap dito. Baha pa rin kahirapan na, Pilipino sinampal ng kahirapan ng, palasyo sa panahon ng baha. Natural. Totoo naman. Asan ba sila? Di ba nga, OBP pa ang nanguna. Wala pang bagyo, nakaredy na. Eto, ngayon pa lang sila magsisikilos. Pasok. Tinawag na hamon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang climate change sa patuloy na pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na dala ng bagyo. Naku. Matatandaang sinabi noon ni Marcos na climate change ang dahilan ng mga malalakas na bagyo sa Pilipinas na nagdudulot ng pagbaha. Nandito kami lagi upang magbigay ng lahat ng serbisyo na kailangan sa harap ng hamon ng climate change, aniya ni Marcos habang siya ay nasa Amerika. Samantala, ibinahagi din ito ng mga hakbang na kanyang ginawa upang matiyak daw ang mabilis na pagtugon sa epekto ng bagyong Christine bago pa man siya pumasyal patungong Amerika. Ayon sa Pangulo, nakapag-utos na siya sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of the Interior and Local Government, Department of Energy, Department of Health, Department of Transportation, Department of Science and Technology, Department of Public Works and Highways, Department of Social Welfare and Development, at Office of Civil Defense upang maghanda at tumugon sa mga epekto ng bagyo. Naku. Tiniyak umano ng Pangulo na nakahanda ang gobyerno sa mga hakbangin upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong mamamayan,
at patuloy na ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan upang mapabilis ang mga aksyon sa mga lugar na tinamaan ng bagyo. Eto ha. Kayo ba ay naniniwala dito sa nababalita na nakahanda at ito tumutulong daw di umano? Ito nga, kabaligtaran ng ginawa ng OBP. Ang OBP, wala pang sakuna, wala pang mga bagyo na yan, ready na. Nung tumama ang bagyo, ayun, kita nyo naman. Pasalamat ang ating kababayan dahil merong libreng sakay, merong rescue operation, may mga pagkain, relief goods, ganyan. Tapos ngayon, ito, late reaction ng mga ito. Sila yung mga reactive, Samantalang ang OBP is proactive. Wala pang mga sakuna, active kagad. Ito mga ito, late. Sasabihin nyo, tutulong kayo. Bakit? Para na may masabi. Diba? At nagkaroon pa nga ng issue Sino? Yung isang secretary ni Bungit-ngit, ginawang biro at katatawanan ng kalamidad. Ito yung balita. Hindi tayo gumagawa ng kwento. Di ba? Pati nga yung isang parang isang sikat na artista ay nag-comment din. Mama naman. Hindi biro yung nangyari. Mantakin mo hanggang liig, hanggang pa sa ulo. Hindi lang Metro Manila. May karatig na mga probinsya pa. Maski nga dyan sa lugar nyo Tapos ganyan lang ang makikita at mababasang comment. Baba. Hindi naman maganda. Ano yon? Pasok natin dito. Mismong si Governor Aragones, ito. Pahayag ni Secretary John Vic Remulla kay Laguna Governor Sol Aragones ukol sa pagkansela ng klase at opisina sa gitna ng bagyong Christine, usap-usapan. Naging tampok sa social media ang pahayag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla kay Laguna Governor Sol Aragones hinggil sa hindi pagkakasama ng Laguna sa mga lugar na apektado ng bagyong Christine at Habagat noong Martes, July 22, 2025. Sa kanyang Facebook post, tinawag ni Remulla si Governor Aragones na bago kong BFF, at nagbigay ng komento tungkol sa hindi pagsama ng Laguna sa mga lugar na nagdeklarang walang pasok sa mga klase at tanggapan ng gobyerno. Ayon sa pahayag ni Remulla, bakit ba ganyan? Ayon sa DOST, Department of Science and Technology, hindi raw kasama ang Laguna sa hazard map para bukas. Kung tutuusin, isang ilat lang ang pagitan natin, na tumutukoy sa kalapit na mga lalawigan ng Laguna at Cavite, kung saan siya dating gobernador. Sa isang naunang pahayag, inirekomenda ni Remulla ang pagkansela ng pasok sa mga paaralan at tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Pangasinan, Tarlac, at Occidental Mindoro. Subalit, hindi kasama ang Laguna sa listahang ito, at sa halip, ipinahayag ni Governor Aragones na walang pasok sa mga paaralan sa buong lalawigan ng Laguna, ngunit may pasok naman sa mga tanggapan ng gobyerno. Sinabi ni Remulla sa kanyang post na susuportahan niya ang desisyon ni Governor Aragones kung sa tingin nito ay may panganib ang mga residente ng Laguna. Kung tingin mo nanganganib ang mga kababayan mo, ikaw na ang bahala. Suportahan kita. Basta kung ano ang desisyon mo, back up ako 100%. Good luck, aniya ni Remulla. Samantala, hindi rin nakaligtas sa kritisismo ang tila pabiling post ni Remulla na naging viral sa social media habang ang bansa ay nakararanas ng malawakang pagbaha dulot ng bagyong Christine. Tignan nyo ha. Ano yung binabati ko siya dito Hindi mo naisip, boss, sir, manager, kung ano yung hirap at kalagayan ng mga binabaha. Tapos ito lang, mga abangers! Sarap ng bogji ko! Sa kabusugan, nakaidlip ang ng sandali. Eto, inabangan nyo na. Kailangan ka ba mag-post ng ganyan? Ano yan? Parang memes lang? Diba? Isipin nyo nga mga kasama, kung ikaw ay isang secretary ito isang nanunungkulan o isang
leader. Leader. Hindi, gabinete, ng isang bansa. Dapat hindi ganyan, no? Dapat be professional. At isipin mo kung ano yung pwedeng ibato sa'yo pag nagkamali ka. O kailangan, masinop ka, ang tawag doon, maingat ka sa lahat ng bagay na gagawin at bibitawan mo. Oo, kasi hindi lang naman sa pisikal o kahit ditong mga sa social media, kailangan hindi ka pwedeng palawsi-lawsi. Oo, tuloy. Mga abangers, sarap ng bogchi ko. Sa kabusugan ay nakaidlip ng sandali. O eto na, inaabangan ninyo, ayon sa post ng Kalihim. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, umabot na sa 1.2 milyong tao ang apektado ng bagyo, at mayroong 6 na nasawi at higit sa 17,000 evacuees na nagsisiksikan sa mga evacuation centers. Yan, sa payan. Umabot sa 467 milyon pesos ang pinsala sa infrastruktura at agrikultura, at halos 1,500 bahay ang nasira. Sa kabila ng malawakang epekto ng sakuna, inamin ni Remulla na nagkulang ang DILG sa kanilang komunikasyon ukol sa pagkansela ng klase noong ika-21 ng Hulyo. Sa isang social media post, sinabi ng ahensya na inunahan nila ang delubyong dulot ng masamang panahon at nagbigay paalala sa mga residente na mag-ingat. Mahalaga ang mga pahayag ni Remulla sa mga netizens, ngunit hindi ito nakaligtas sa batikos mula sa publiko. Yun. Ayon kay Jake Ejercito, Yan sa isang artista. There's a time and place for trying to be funny. This is not one of them. Kita nyo na. Ano nga yung sasabihin mo? Diba, ang sakit? Marami, mga abangers pa, meron ka pang dito, mga abangers. Dapat hindi ganun. Be professional. A time and place for trying to be funny, this isn't one of them. Samantalang sinabi naman ni Joy Cruz, lousy kayo araw-araw, ulol. Sa kabila ng mga pagkukulang ng ilang ahensya ng gobyerno, diba? Ang sakit Pag merong bato sa'yo, talagang hindi mo maatim dahil galit ang tao. Dapat maging maging advance kayo. Kung halimbawa, meron ng forecast, unahan nyo na yung forecast, kilos agad. Ayun na sabi ni Aling Ledesma, kilos. Kaya talagang madidismaya ang tao pag ganito ang mga namumuno. Pero samantala, ito ang sabi ni BP Sara. Saan? Siyempre, agad inunahan niya kaagad yung relief good Diba? Wala pang tumatamang bagyo, meron na naka-ready. Kaya ito, panoorin nyo. On your last visit on this trip, no? Opo, okay naman siya. Okay naman si... Kasangangin talaga Nag-init na po doon. Kaya Okay. So, yes, okay lang. Si former President Duterte, sabi niya, tinanong ko siya kanina, kung ano yung mensahe niya para sa mga kababayan natin na nag-aantay sa labas, nag-aantay ng balita, patungkol sa kanya, at nandito dahil nagpapakita sila ng suporta para sa kanya. Sabi niya, okay lang ako, huwag kayong mag-alala. Yun ang kanyang message. Well, how do you feel po, this being your last trip on this visit, and when do you think you can be back? Well, may schedule na ako. Hindi ko pa lang siya ma-announce. May pinag-usapan na kami na schedule sa mga susunod na mga weeks. Hindi ko pa lang siya ma-announce dahil wala pa akong ticket. So, nothing definitive until meron ng plane ticket. So, pero meron ng draft schedule para sa pagbisita. Wala ba ho siyang bili naman sa inyo? Sa akin, wala naman siyang yun na, yung bili niya is yung kanyang yung wag na daw siya bisitahin, wag na daw siya balikan dahil nakakaabala daw. At sagot ko naman sa kanya, sabi ko,
hindi pwede yon dahil ang daming nag-aantay doon sa labas na Tama. gusto bumisita sa'yo. Ay hindi sila makapasok. Hindi pwede yun, Tay Digong. Hindi pwede yun. Ikaw lang ang presidente na talagang ginusto ng sambayan ng Pilipino. Kaya yung pakiusap mo, hindi mangyayari yun. Lalo pang dadami at dadami at dadami ang mga supporters mo. Kung pwede nga lang pumasok at makapasok yung ating kababayan dyan sa loob ng ICC detention, gagawin nila. Pero hindi Dahil itong mga taga-ICC na sobrang titigas ng ulo, na wala ka man lang, wala ka pang kaso, kinulong ka na, no? Sana mapabilis na itong 2028 at malaman na natin para naman mapanagot lahat, Isa-isahin nyo na lahat ng mga nagsama-sama, para ipadala ka dyan sa dahig. Oo, yung mga taong nagtulong-tulong, mapanagot na yan. Sila naman, dahil ilang araw ka na dyan, mahigit 100 at siguro mga 120 days na ata si Tatay Digong doon. Isipin nyo mga kasama. Ang saklap. Dating presidente, dinurobo ng mga durobo. Ang sakit, ang nakakagigil talaga itong mga tao na to. Akala mo, ngayon, ngayon, kayo ang bida. Kayo mga durobo dyan. Pero, pagdating ng mga takdang panahon, sabi ng ating magaling na si Aling Ledesma, kayo naman ang sisingilin. Kaya kami yung pumapasok para mapaabot namin sa iyo kung ano sinasabi nila at mapaabot mo naman sa amin kung ano yung gusto mong sabihin para sa kanila. So yun sa politika po, wala kayo napag-usapan? Wala kaming napag-usapan sa politics napag-usapan namin yung hopelessness, sabi ko yung hopelessness and frustration ba sa government. Yun ang napag-usapan namin doon. Pero sa politika, wala namin napag-usapan kanina na politika. Okay, questions? Ma'am, salamat po sa update kay ating Pangulong Rodrigo Duterte. At isa po sa mga tanong namin ngayon, pabor po ba kayo sa panukala ni Senator Robin Padilla na ibaba ang minimum age of criminal liability? Mga batang edad 10 to 17 na masasangkot sa karumal-dumal ng krimen tulad ng murder, rape at drug-related cases. Hindi na muna ako mag-comment dahil hindi pa naman siya pinag-uusapan doon sa loob ng Senado. Kapag meron na silang mga committee hearings, we will make sure na the voice of the Office of the Vice President will participate in the committee hearings of the proposed bill of Senator Robin Padilla. Thank you, ma'am. Ma'am, sangayon po ba kayo sa paraan ng anunsyo ni DILG Secretary John Dick Remulla na suspension of work and classes na may halong biro? Marami po kasi mga netizen. Ayan, pakinggan nyo. Yan yung nag-trending. Hindi naman kasi kabiro-biro yung announcement Diba, kung iisipin nyo, yan ay isang mabigat na sakuna at maraming mapiperwisyong kababayan natin. Hahaluan mo ng biro. Ito, sagot ni BP Sara. Nagsasabing dapat seryoso malasakit ang ganitong mensahe, lalo na't kaligtasan po ng publiko ang nakataya. Yes. Ano ang biro? Sinasabi niya mga abangers, ganito, in the manner that it was actually put out for the public to actually read, ma'am. Sinasabi niya mga abangers, ito pong update, mga abangers, ganito, ganyan. So, sandali Hindi ko rin nag-gets. for example, ma'am. Hindi ko wala kasi ako ang hindi ko alam, hindi ko nakita, hindi ko nabasa, so mahirap mag-comment. Pero na-verify na ba na hindi siya parody account or fake news? Yung official talaga na Facebook page ng DILG, ma'am. Sinasabi niya, for example, there's a class suspension sa different cities. In the manner na sinusulat niya, mga abangers, class suspension po. Official DILG. DILG account. Sa And Facebook na-verify na ninyo. May blue check kasi, ma'am. Sige, so official DILG account, na-verify ninyo, and
nagbibiro. Yes, the manner na pag Hindi naman na-hack. well, we don't know that, ma'am. Kasi consistent yung ano, ma'am, Sabi ng pagsulat. mga netizens na dapat daw seryoso ang sa ganitong mga mensahe, lalo na kaligtasan ng publiko ang katayan. Well, unang-una, gusto ko lang malaman kung official DILG account. At pangalawa, hindi siya na-hack. Mhm. Okay, and hindi din siya fake news. Confirm yan lahat, ha? Mhm. Oh. Tulad lang din yan noong sa Office of the Vice President. Merong Vice President at merong Office of the Vice President. Iba yung institusyon, iba yung tao. Yes. Okay? Kaya kami merong spokesperson for the Office of the Vice President kasi yung institusyon, meron silang mga ginagawa na trabaho, may projects, may serbisyo, at merong bosses yung Office of the Vice President. So, kapag nandun ka, makikita mo, very professional yan sila. Pero pagdating naman sa Vice President, ako, yung tao, iba din yung boses ko. So, kung galing yan sa DILG official account, na sinasabi ninyo, confirmed naman na DILG official account, they have to be professional. Correct. Hindi ko sinasabing hindi pwede maging professional ang pero the person can express, has the freedom of expression. An institution does not have the freedom of expression. Kasi ma'am, yung mga kababayan natin, they are a little bit surprised yung manner ng ng approach sa pag-disseminate ng information kasi parang ginagawang joke or in a joking way. So, thank you for your comment, VP. Oh. Basta lang po. Ma'am, ano po ang... Question lang po, kasi kahapon, nabalita ko po sa inyo yung pag-deny ng Pasig RTC sa motion post bill ni Pastor Apollo Blue na ibalita niyo po ba kay PRD? Sorry. Hindi namin napag-usapan yung balita na yan na hindi ko napaabot na sa kanya yan ngayon. Thank you, ma'am. Ma'am, ano po yun narinig nyo. Dito tayo sa ano ba? Maganda ba o pangit ang magiging pagkakaintindi nyo dito sa lalabas na video? Kasi kung kayo base lang to sa pagkakaintindi nyo. Iba kasi yung pagsusumbong ba tawag dito o paghihingi ng kakampi, sabi ng nakararami. Pero para sa inyo, pag ito napanood nyo, bigyan nyo na lang ng komento at reaksyon. Gusto ko kayo mismo ang magbigay ng reaksyon. Pag natatawa talaga ako. So ito na, ipapasok na natin. Para naman mabuhayan kayo agad. Me to China, and we'll probably be doing that in the not too distant future, a little bit out, but not too distant. And I've been invited by a lot of people, and we'll make those decisions pretty soon. He gets along with China because we're getting along with China very well. We have a very good relationship. In fact, the magnets, which is a little complex piece of material, she's invited me to China, and we'll probably be doing that in the not too distant future, a little bit out, but not too distant. And I've been invited by a lot of people, and we'll make those decisions pretty soon. It is affecting people that want to buy houses, and that shouldn't happen. And Mr. President, And you know, he should lower them. Those rates should be 3 points lower. That's what they should be, 3 points lower, maybe more than that. I would like to ask both of you Yes. one question. Mr. President Marcos, next year, Philippines is going to be the rotating chair of ASEAN. I wonder how do you plan to balance your relationship between the United States and China? And for President Trump, Kremlin yesterday said if you are going to Beijing in September, they wouldn't rule out a meeting between you and President Putin. Is such a meeting possible? And how soon do you plan to visit China? Well, we have a lot of meetings possible. President Xi has invited me to China, and we'll probably be doing that in the not too distant future, a little bit out, but not too distant. And I've been invited by a lot of people,
and we'll make those decisions pretty soon. Please. Well, as you say, we are chairing ASEAN for 2026. There is no need, in a sense, to balance, as you characterize it, to balance our relationship between the United States and China, simply because our foreign policy is an independent one, and we are essentially concerned with the defense of our territory and the exercise of our sovereign rights. Now, whether we do this not alone, we need to do this with our partners. And again, our strongest partner is... Ano ba yun? Ano yun? Ang saklap naman. Oo. Kayo na ho ang bahala. Bigyan nyo na lang ng reaksyon. Mio, kailangan pa ba? We do this with... Talay. Always been the United States, but of course we are trying to form coalitions and multilateral relations so that those like-minded nations who share the same values as we do, who hew to international law, most specifically the UNCLOS, present that position very clearly to anyone who has intentions of unilaterally changing the world order, and that is how we are guided. And I don't mind if he gets along with China, because we're getting along with China. Yeah. We have a very good relationship. In fact, the magnets is a little complex piece of material, but the magnets are coming out, very well. They're sending them in record numbers. We're getting along with China very well, and I don't mind if the president dealt with China. If that's meant, because I think he has to do what's right for his country. I've always said, make the Philippines great again. Do whatever you need to do. But you're dealing with China wouldn't bother me at all. It is something that we have to do in any case. Yeah, certainly. Ano nangyari? Diba? Saklap hirap. Kanina bang balita ito? One India News. Okay. Taga-India pa ha. Ang title nila, Trump upsets Philippines. President, reveal see China invitation. Downplay South China Sea. Alam mo, kung punta nyo lang dito ay paghingi ng suporta, wag naman. Oo. Pero kung doon sa tariff ang pinunta nyo, okay yun. Diba? Wala namang problema sa tariff eh. Mas maganda pa nga, ipakiusap nyo na 5%. Kaso hindi ginaya, 1% lang. So, pero, nung natanong ng reporter na, ayun nga, baka sa September ay magkaroon ng ganyan, naimbitahan, inimbitahan naman si President Trump eh. Ang problema lang, yung sagot kasi nung isa, yung mama, parang iba eh. Taliwas eh. Diba? Gawin na lang sana. Oo. Wag i-open yung ganung problema. Pag-usapan kung ano yung dapat pag-usapan. Diba? Para wala nang maging, alam mo yun, kasi pag kagaya niyan, pumunta sa dyan, nasa bansa ng Amerika. Siyempre, pag na-open yung ganung issue, anong iisipin ng isang bansa? Tapos meron pang mga EDCA na yun lang ang mahirap. Pagdating ng usapan na ganyan, baka mamaya sumiklab, wag naman sana. 'Di ba? Balance ties with US China. 'Di ba? Kaya wag nang palakihin ang issue. Gawin mo na lang great gawin mo na lang great ang Pilipinas. Gawin mo maayos. 'Di ba? Hindi na kailangan yung sumbong ka dito, magsumbong ka doon, hingi ka ng kakampi para lang may masabi. 'Di ba? Ano ba naman? Karudi. Dito tayo. May katanungan sa spokes ng OBP kay Miss Ruth Castelo,
Ano ba ito? Ito maganda rito ha. Magandang slide ito. Programs that could help Filipinos? Again, that is a question for the Vice President to answer, but I just want to tell you that there is so much to do for the country, and I'm sure that the Vice President is also eager to be able to implement these things. But right now, we have so many programs also in the Office of the Vice President, some of which cannot be done, some of which cannot be implemented because of lack of funding. So siguro mas masaya tayong lahat, the Vice President and everyone in the Office of the Vice President, kung matuloy natin yung mga proyekto na nakalatag na sa OVP. At sana maituloy natin itong mga proyekto na to, because these programs, these activities are really geared towards delivering services to the grassroots, yung pinakamalalayong lugar, the most underserved and the most unserved. Kung matulungan din sana tayo ng Kongreso na mapondohan itong mga proyekto na to, it will be, ang panalo dito sa ating pinag-uusapan palagi, Tristan, are the people that we are so underserved. Yung mga Pero, ma'am, huwag na kayo asa sa mga durobong kongresista. Dahil alam mo, takot na takot yung mabawasan ang kanilang pondo. Bakit? Alam nyo na. Yan mga kasama ha, ito yung sagot ni Spoke Ruth Castelo para ipaliwanag yung ano mga bagay-bagay na nagagawa ng OVP. Ayan ha, kung mabot ka sa ating video ito, hanggang sa muli, pakilike and share. Bye-bye!